Ang Mindanao Railway Project, MRP, ay opisyal na walang inilang pondo sa 2026 National Budget ng Department of Transportation, DOTR, subalit ayon sa ulat nitong June 22, 2026, aktibong gumagawa ng hakbang ang pamahalaan upang ibalik ang negosasyon sa China o kaya ay pondohan ito sa pamamagitan ng Public-Private Partnership, PPP. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Mindanao Railway Project, MRP, ay kasalukuyang nakabinbin dahil naghahanap ang pamahalaan ng bagong pondo at pinag-aaralan kung ibabalik sa China o gagawing Public-Private Partnership, PPP. Ang Phase 1 ay nagkakahalaga ng 81.6 billion pesos at may habang 100.2 kilometro mula Tagum hanggang Digos. Ang pondo para sa Phase 1 ay kailangan pang kalkulahin muli. Ang bagong feasibility study na pinopondohan ng ADB ang siyang magtatakda kung paano ito ipapatupad, maaaring sa pamamagitan ng Public-Private Partnership, PPP, o Official Development Assistance, ODA. Nakipagkita si Mindes Secretary Leo Tereso Magno sa China Road and Bridge Corporation, CRBC, para pag-usapan ang posibleng kolaborasyon sa pagtatayo ng riles. Ang CRBC ang kasalukuyang nagtatayo ng Samal Island Davao City Connector Project at may karanasan na sa paggawa ng malalaking riles sa China at Kenya. Nauna nang kinansela ng Pilipinas ang hirit na pautang, loan, mula sa China noong mga nakaraang taon dahil sa kawalan ng pag-unlad sa negosasyon. Habang naghahanap ng pangunahing pondo, ang Asian Development Bank, ADB, ang kasalukuyang nagpopondo sa pag-update ng feasibility study para sa Phase 1. Kinumpirma ng Department of Transportation, DOTR na malabong magsimula ang konstruksyon ngayong 2026 dahil kailangan munang baguhin ang lumang dating design para gawin itong mas moderno at electric-powered, mula sa orihinal na diesel. Bukod sa China at ADB, bukas din ang DOTR sa Public-Private Partnership, PPP, o pautang mula sa Japan International Cooperation Agency JICA. May habang 100.2 kilometro at tinatayang nagkakahalaga ng 81.6 billion pesos hanggang 83 billion pesos. Patuloy ang gobyerno sa pagbili ng right-of-way, ROW, at paglilipat ng mga apektadong pamilya sa Tagum Train Village. Tapos na ang pre-feasibility study para sa segment na ito na nagkakahalaga ng 100.64 billion pesos, pagdurugtungin nito ang Cagayan de Oro, Laguindingan, at Villanueva. Ang Department of Transportation DOTR ay gumugol ng 157.21 million pesos para sa pagsasagawa ng isang feasibility study, para sa revival ng railway system sa Panay Island at iminungkahing railway na mag-uugnay sa mga lalawigan ng Samar at Leyte. Hilingan nito para sa pagpapahayag ng interes, sinabi ng DOTR na ang kontrata ay magsasakop ng mga serbisyo sa pagkonsulta para sa pag-aaral ng pagiging posible ng parehong railway ng Panay at Samar Leyte. Banggit ng DOTR na ang paggalaw ng mga tao at kalakal sa kanlurang Visayas at Silangang Visayas ay pangunahing umaasa sa mga mode ng transportasyon na nakabase sa kalsada, kabilang ang mga truck, bus, jeepneys, tricycles, at pribadong sasakyan. Sinabi ng ahensya na umaasa lamang sa transportasyon sa kalsada sa loob ng mga rehiyon na ito ay hindi mahusay tulad ng pagsasama ng isang network ng railway na magpapalawak ng koneksyon sa pagitan ng mga lugar ng produksyon at merkado. Ang pagpapatupad ng mga proyekto ng riles tulad ng Panay Railway at Samar Leyte Railway ay makabuluhang mapahusay ang kadaliang kumilos, bawasan ang oras ng paglalakbay, mas mababang gastos sa transportasyon, at suportahan ang paglago ng ekonomiya sa mga rehiyon na ito.
Ang mga iminungkahing railway ay nakahanay sa plano ng pag-unlad ng Pilipinas ng pangangasiwa, lalo na sa pangangailangan ng pagpapalawak ng network ng tren ng bansa upang mapagbuti ang koneksyon sa inter-island at mapadali ang mas mahusay na daloy ng mga kalakal at tao. Sinabi ng DOTR na ang kontrata ay mag-uutos sa consultant upang maisagawa ang pagiging posible sa pag-aaral para sa Samar Leyte Railway Project at i-update ang pag-aaral ng pagiging posible para sa proyekto ng Panay Railway. Ang pag-aaral ay matukoy ang kakayahan ng mga railway upang matugunan ang pangmatagalang demand, unahin ang kaginhawaan ng pasahero, paikliin ang oras ng paglalakbay na may mas mabilis na mga tren, tiyakin na seamless na paglilipat, ginagarantiyahan ang buong pag-access, at gumana 24/7. Para sa Samar Leyte Railway, makikita nito ang pag-asam ng isang sistema ng pasahero at kargamento ng railway na makakonekta sa mga pangunahing sentro ng lungsod sa buong silangang Visayas. Ilang sa mga tampok ng pag-aaral ay ang paglikha ng isang modelo ng transportasyon na dapat suriin ang mga daloy ng logistic at supply chain, lalo na ang transportasyon at pagpapadala ng mga produktong agrikultura at iba pang mga kalakal. Samantala, sinabi ng DOTR na ang pag-aaral sa Panay Railway ay naglalayong i-update ang huling pag-aaral ng pagiging posible sa proyekto na isinagawa noong 2009, inaasahan ng kagawaran ang na-update na bersyon upang ma-evaluate ang potensyal ng pagbuo ng isang passenger at freight railway system sa Kanlurang Visayas. Lalo na, ay kinonekta ng railway ang Iloilo City at Rojas City, Capiz, kasama ang mga pangunahing lugar ng produksyon at mga patutunguhan ng turista. Ang orihinal na ruta ng Panay Railway ay kasama ang 19 na permanenteng at 10 flag station, na nagbibigay ng seamless na paglalakbay sa pagitan ng Iloilo City at Rojas City. Batay sa mga ulat, ang railway ay tumigil sa mga operasyon noong 1983 dahil sa malakas na pagtanggi sa industriya ng asukal na nakakaapekto sa lubos na kapaki-pakinabang na operasyon ng kargamento.